Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon, meron tayong bagong dating na laptop galing sa ating kliyente na si Nanay Estela ng Doña Andrea. So shoutout sa inyo, Nay. Ngayon, ang problema nito is wala siyang power. Wala siyang power, tapos mabagal daw. So siyempre, bagal talaga yan kasi old model na yan, Core 2 Duo. So ang gagawin natin dito guys, i-check muna natin kung anong problema niya, kung bakit wala siyang power. Tapos gagawa natin paraan para magkaroon ng power. Tapos nun, i-upgrade na rin natin siya para magagamit pa nila ito, lalo na sa school. So stay tuned lang kayo dyan at magbabaklas muna tayo ng laptop. So ito, kakalasin na ngayon natin siya. Tatanggalin muna natin yung battery. Tapos ito lang naman yung mga tornilyo niya. Yan, yung mga palibot na yan hanggang dito, kailangan tanggalin mo lahat yan. Ito yung hard drive. At ito yung RAM. So ayan, tanggal na lahat ng mga tornilyo. So isusunod naman natin itong CD-ROM. So nandito yung lock niya. Yan, tapos hilahin mo lang yan. Okay, tanggal na. Tapos saka natin ito babaklasin. So ito guys, meron dito nakadikit, di ko alam kung ano to. Tatanggalin ko muna yan. Okay, so natanggal ko na yung isang dulo. Ayan. So ang check muna natin ay itong power cord. Ito, yan, pupunta yan dito. Check muna natin kung meron yung linya or meron siyang power.
So, ito, ibig sabihin, okay yung power supply niya. Ang problema, pagka binalik mo na siya dyan, ayan, meron na ulit. So, ibig sabihin, either dito lang yan marumi. Sige, testing muna natin kung mag-on siya. So, ayan, kita nyo naman wala pa rin siyang power. Pero meron supply na pumapasok. So, maghanap tayo ulit ng possible cause. So, ito guys, pagka pinagamitan ko ulit ng tester, ang nangyayari, nawawala at nagkakaroon ng voltage. Ayan o, kapag ginagalaw ko siya dito sa may charging pin, so ito na yung possible cause bakit nawawala yung supply, is itong charging pin. So kailangan natin palitan to. Ito guys, tinanggal ko na siya. So nakita ko dito maluwag na yung mga pin, pati rito maluwag na rin to, saka dito maluwag. Kaya gagawin natin, gawa muna natin ng paraan para na matesting kung mabubukas pa siya. So sisingitan lang natin to para sumikip. So ayan, milaw na, ayan, okay. So bali, hinahawakan ko lang itong pin, pero nag-open na siya. So ayan, so first step na gagawin natin is papalitan natin itong charging port bago tayo mag-upgrade.
Okay guys, napalitan na natin yung charging port. So, hindi ko na pinakita kung paano ko binalik. Kasi mukhain lang ng oras. Saka nakita nyo naman kung paano ko siya tinanggal, di ba? So, ayan na. Bago na yung charging port na yan. Ngayon, ang isusunod naman natin ay itong fan. Kasi kinalas ko na to actually. Napansin ko rito sa fan. Kulang na yung hélice niya. Ayan, oh. So, kulang. So, malamang mahina na yung magiging hangin nito at baka mag-cause pa ng overheat. Kaya ang gagawin natin, mahal kasi ito pagka bumili ka dahil old model na Sony, mahal talaga yung mga parts. So, magmo-modify na lang tayo ito sa ibang unit. So, ito naman ang gagawin natin. So, kakalasin ko na muna silang dalawa. Ganito lang pagkalas nito guys. Tanggalin mo lang yung mga tornilyo dito sa ibabaw. So, ayan. Tatanggal na yan. Okay, tanggal na yung isa. Ayan o, sobrang dumi o. So, mamaya lilinisin ko to. Ito namang isa, wala tong tornilyo kasi declip type. Yan, sinusungkit lang yan. So, okay. Yan na. So, malayo talaga yung pagkakaiba nilang dalawa. Kaya ang gagawin natin, modify natin siya. So, tingin ko kailangan ko itong bawasan, itong part na to. So guys, tapos na tayo. Ito na siya ngayon. Ito yung luma. At ito yung minodify natin. Ayan. Ang ginawa ko lang dito, ginamitan ko lang ng cutter. Ayan o. So, ito mga to, yung mga sobra na yan, cutter lang ginawa ko. Kinat ko lang siya. Pati dito. Ayan, hanggang dyan. Ngayon, dahil sa open ito, tinakpan ko lang ng electrical tape. Yan, para hindi makasingaw yung hangin, para diretso yung buga ng hangin dito sa labas. So ngayon, kakabitan natin ito yung luma, pero maglalagay muna tayo ng yung heatsink base. So yung paglagay nito, katamtaman lang, hindi marami, hindi rin konti. Ayan, ganyan lang siya. So ito na siya. Okay.
So, pwede na natin siyang testing. Hindi ko pala naikabit. Okay. So, ayan. Okay na. So, ganun lang guys pag modify ng CPU fan. So guys, na tapos na natin yung fan. At napalitan na rin natin ng itong charging port. Yan, okay na yung charging port, okay na yung fan. Tapos nalinis ko na rin yan, actually hindi ko na binidyo dahil matagal pati ito. Yan, so bagong linis na yan. So ngayon, assembly na muna natin kasi ang antay na lang natin na parts is yung hard drive saka itong memory. Kasi yung nakalagay dito, ang original talaga is 2 gig lang. Ngayon, ginawang 4 gig. Ayan, ginawa siyang 4 gig, dalawang 2 gig. Papalitan natin to ng dalawang 4 gig para maging 8 gig siya. Tapos papalit tayo ng SSD para yung upgrade natin is mabilis-bilis sa Windows 10. So, ganun na muna. Assemble muna natin. Total, yun namang SSD saka yung memory. Dito lang naman natin ikakabit yan. So, ito lang yung bubuksan natin takip. Yung ating SSD saka memory. Ito. So, ikakabit na natin para makapag reinstall na tayo. Okay, ito siya.
Tapos ito namang memory, papalitan natin yan. So 4 gig lang to, gagawin natin 8 gig. Okay. Saksak natin. Tapos ikakabit na natin tong installer. Yan. So okay, gumana siya. Gumana yung RAM. So guys, ito mag-install na ngayon siya ng Windows 10 na bago. So wait na lang natin yan guys. So guys, patapos na yung
installation natin ng Windows 10. So ayan. So ganoon lang kasimple ang pag-recondition ng mga old model na laptop. Ayan. So itutuloy na lang natin 'to, tapos i-update natin. So tapos na siya. So guys, panoorin niyo ulit yung mga susunod ko na mga videos para meron kayong matutunan ulit kung paano mag-recondition ng mga ganitong model mga laptop.